please, husband, support your wife. Hello. Kung gusto pa na maging singer, why not? Pero huwag naman sana ang pinakamasakit, pinakaunang pagtutol ay magmumula sa kanyang husband. Sapagkat dapat, supposed to be, ikaw ang patuloy na tungkol sa kanya. Sapagkat siya nang makuha mo, she is full of potentials. Nung siya'y makuha mo, hindi dapat tumigil ang kanyang mundo. Kundi lalong nagkaroon siya ng katulong para maabot niya ang gusto niyang maabot sapagkat nandiyan ka na. Tanungin mo asawa mo, husband, ano bang gusto mong marating? Diba? Sometimes the wife is so boring sapagkat this is not the life that she wants. Yes, she loves you very much. Gusto ka niya, mahal ka niya. Pero hindi na nangangahulugan ng pagmamahal na yon, tumigil na siyang lumago. Tumigil na siyang mangarap. Tumigil na siyang mag-improve. At tumigil na siyang maging better person. Just because he became Mrs. Gani Casas. Wala na yung ami ng nagdaan. No. It should be, and it should be supported by a loving husband. Kung mayroon pa siyang pangarap na sinisipat-sipat, allow her to grow. Sapagkat ang buhay ng mag-asawa, the more nagtatagumpay ang isa't isa, the more na nagiging successful yung marriage. Ngayon, kung ang pangarap naman ay talagang ipagtimpla ka na lang ng kape, hubarang ka na lang ng medyas, at suutang ka na sa patos, napakalalong glad, napakalalong saya. Pero kung mayroon nakita mo isang pagkakataong nananahimik ang asawa ko, something is wrong. Be sensitive enough, husband. May kailangang mangyari dyan. Nakaka-relate po ba kayo? Baka boring na, So, ang pagkatuto ay hindi natatapos. Lifelong process. Sabi po, tumuklas. Dapat nananadagan, hindi dahil mag-asawa na kayo ay pareho na na-stack ang kautakan. Dapat nag-grow. Hindi dapat pinagsisisihan ko, ikaw ang aking naging asawa. Hindi ganun. Dapat kaya sabihin ng ating asawa, salamat, ikaw ang binigay sa akin ng Diyos. Sapagkat you develop me. Ikaw mas lalo kang naging instrumento para maabot ko kung ano yung gusto kong maabot. And vice versa, ganun din po, hindi lang asawa babae. Asawa babae, support your husband. Simpleng ilustrasyon, basketball, para hindi niyo pag-awayan, sabayan mo siya. Ang nakakatuwa si Weng, hiling ni Bong ang basketball. Alam niyo ba, nag-basketball si Weng. Sa pagkataon ni Weng, hindi ko alam na ito'y magbabasketball. Mahinhin. Di ba? Pero MVP siya ng 2008. At alam niyo ba kung sino ang nag-coach? Si Kuya Bong. So, ano nangyari doon? Nag-unite, nag-synchronize, nagsama. Hindi si Kuya Bong ang lumapit, si Ate Weng. Makita mo natin, I'm not particularly saying that they are model couple. But yung little differences, huwag natin maging concern na mawasak ang pamilya. Sabayan mo. Sabayan mo si Mister kung ano ang gusto niya. Huwag namang sabayan sa pag-iinom. Diba? Sabi ni Pastor, sabayan daw. So, sige, punta ko siya. Tagay kami, no? Sa mga areas of interest, sabayan mo si Mister. Okay. So, para kapag uwi sa bahay, ay magkakagawa ng magandang usapan. Wala pa po sa tahanan, kailangan, ano kaya yung new words? Though hindi ito lagi, pero ang concern ko dyan, lumago ka. So, try mo, lumago tayong dalawa. Baka naman ikaw na lang ang may alam ng batas. Hindi na alam ni Mrs. Baka naman ikaw na lang ang may alam, si Mrs. na lang ang may alam na iba na pala ang ano ngayon, hindi alam ni Mr. Yung hindi alam ni Mr., i-share mo kay Mrs. Yung hindi alam ni Mrs., i-share mo kay Mr. Vice versa. Dapat po ay lumalago. Hindi lang po sa mga baguhan, kundi that's habang tayo tumatagal. Emotional aspects.
alagaan, ingatan. Kanina po sabi natin, malalim ang sugat na nagagawa ng salita. Huwag sana lagi nagkakasakitan ang buhay ng mag-asawa. Care and understanding. Walang pinakamasarap na lugar kundi sa bisig ng iyong kabiyak. Di ba? Kundi sa bisig ng iyong kabiyak na alam mong sa kanya, tanggap niya lahat. Minsan ang mga babae hindi na makapag-share sa asawa. Bakit? Alam mo, honey, nadaba ako sa mall. Sasabihin ng asawa, tatanga-tanga ka kasi. Alam mo say the words. Alam mo, honey, kanina, na ano ang aking muntik na ako maisnasan. Sabihin, kung saan-saan ka kasi nakatingin. Kahit kailan. Diba? So, anong nangyayari? Hindi na nagiging safest place sa buhay ng babae ang basic ng asawa. Sapagkat siya, magsasalita pa lang, nalaglagan ako ng 500, wala ka talagang kwentang babae. Isalit na makisimpatize, so ano nangyari sa'yo doon? Buti nakauwi ka pa. Aba hindi, mas mahalaga yung 500 kaysa kay Macy's. Sasampalin pa yan. Papabili na natin ang bigas at iwi na lang mo ba? Diba? So, dapat ang safest place, ang pinakaligtas ay ang basic minister. Doon makakapagsumbong siya. May problema siya na encounter. Ang nakakalungkot ko ay hindi, may mga asawa na pag mo sasabihin niya naku, ang laki na ng problema, hindi pa alam ni Mister. Bakit kaya? Dahil takot si Mrs. kay Mister. Pero yung takot na yon ay hindi nagiging maganda ang dulo. Bakit? Before you found out, kalat na sa buong barangay, si asawa na lang ang hindi nakakaalam. Dapat sana ang basic ni Mister ang unang-unang iiyakan. Napahiya ako kanina. Sinugod ako ng kumari ko. Ikaw kasi utang ka ng utang. Diba? Pero kung ang basic ni Mister ay siyang pinakaligtas na lugar, kahit yung ipis, na dumapo sa kanya, napatalo siya, kaya na ikwento, hindi siya sabihin ni Mister na tatangat-tanga ka kasi. Hello? Kundi, aaluin mo, siya, tahan na. Andito na ako. Diba? You are safe in my hands. So, ang basic ni Mister, dapat alam na alam niyang tanggap siya. And ganun din po ang wife. Pag-uwi ni Mister, may mga kapalpakan sa trabaho. Ang sermon ni boss, ang sermon ni amo. Gusto mag-share sa inyo, pero sabihin mo, wala na tayong bigas, wala na tayong ito, basta, ang balis marako. No. Yung bill, ang dami. Hindi mo nakakaisa. Ang babae ko po talagang ganyan. So, magsishare pa ba? Magsishare pa ba sa Mister? Hindi na. So, nasaan na po yung emotional aspect? Laglag na. May butas na naman. So, yung intellectual aspect, hindi na nagpapalitan ng kuro-kuro, butas na. Tandaan nyo, bago tayo makarating, ang dami ng butas. Kaya mamaya makikita mo, butas-butas pala ang relasyon na to. Wala nang intellectual na pag-grow. Hindi na lumalago. Baby bobo noon. Hindi na niya alam na ang alpabeto pala nadagdagan na. Hindi na niya, wala na, umistak na eh. So, butas na naman. Ang emotional aspect, hindi kanya maasahan na magiging basic na ligtas. Ayaw na niya magsumbong. Saan siya nagsusumbong? O kanino. Bakit? Hindi kasi safest place ang basic niya. Nakukuha po. So may butas ba? Sa'yo sa katay mo, sa asawa may butas ba? Tagpian natin. And you know, kapag ang asawa na ay nasa office, saan nagsusumbong yan? Sa sekretarya. Di ba? Mainit ang ulo ni Mister, alam na kung napaaway si boss. Boss, are you okay? You want coffee? You want juice? Di ba? Eh, yung sekretarya, madalas nagiging number 2. Bakit? Siya yung willing ears to listen. Okay. Physical aspect. Be beautiful. Maganda kayo ng mga wives. Sana Valentine's lagi. Ano ho? Sana Valentine's lagi. So sabi niya, sa physical aspect na